Yung mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa buong week na to. Pwedeng nangyayari na to, mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di ba para sa someone na malapit sa inyo, sa someone na kakilala niyo mismo, baka may lumabas ng gender mamaya, gawin niyo na lang energy. Masculine at feminine energy, pwede rin naman na huwag niyo napansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive o negative. Depende sa kung anong mag-pick up ng energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ano kaya to? May 6 of Cups naman dito. Kasi ito, Hangman. So, maraming pwedeng senaryo. Una, dating ka-workmate ay maaaring magbalik. O maaaring makita nyo somewhere o makipag-communicate sa inyo sa week na to. Pangalawa, may mga tao na hindi na-appreciate ang talent nyo, skill, intelligence. Pangatlo, Hangman ba naman itong isa? Hangman. Dating boss o dating company ay maaring i-text kayo bigla o i-hire kayo bigla. Pwede rin. Pang-apat, kung yung tao binitray ang trust ninyo at gustong makipag-ayos, regardless kung sino siya sa buhay nyo, release na lang. Yun yung 4. Huwag na tanggapin. Sa ibang senaryo, bakit lagi lumalabas tong 5 of Cups? 5 of Swords. Deception card kasi to, oh. Ito, naging shoplifter, oh. Ito naman, ginulo niya yung, snowman. Nagpanggap na hindi siya yung may kasalanan, pero siya talaga yung nanggulo. So, bad yung energy dito. Bad din to. Siya pa yung dulo. So, ano to?
May ex na maaaring magbalik sa buhay ninyo, ex-lover. So, hindi siya makalet go, kaya magbabalik. Para lang, eto, para lang mag-cause ulit ng another drama. So, paano yung another drama? Mag-cheat siya ulit. O kung ano yung ginawa niyang kalokohan dati, yun din ulit ang gagawin niya. So, sabihin natin, ginost kayo, ayan, mag-ghost siya ulit. Drama yon. Kung siya ng drama. O emotional disturbance. O emotional pain sa buhay niyo. Kasi, ano dito card to ng selfishness in a way na siya lang yung gusto niyang panalo. Siya lang yung nagbe-benefit, may pagka-user, narcissist. So, sa madaling salita, lulukoyin lang kayo ulit ng taong to. So, huwag na i-entertain. So, sino kaya itong ex natin na maaaring magbalik sa buhay ninyo? Na huwag na i-entertain. Huwag na i-try manifest. Iiyak lang kayo ulit. The lovers ulit. Gemini. Pisces, Virgo. So, huwag na yan i-manifest o huwag na i-entertain. Kung magbalik mo. O else, iiyak lang kayo ulit sa bandang uli. Kasi ito yung card ng umiiyak. Sila yung umiiyak dun sa Rider-Waite-Smith. Kasi nga, niloko nitong isa. May isang manloloko doon. Nanalo sa dirty way. Nanalo sa competition in a dirty way. So, may ginawa siyang trick para manalo sa maling paraan. Anyways, kuha pa tayong bang detalye. Six of Swords, Four of Swords, the Star, Page of Kings. Well, ang dating kasi sa akin, may iba sa inyo na nag-move on na. Ito yung someone na kinalimutan nyo na dito. Pero ito, may the Star na parang nagliwanag ulit. So, for some reason, makaka-interest ulit sa inyo, sa iba sa inyo. So, ito ay someone na kinalimutan nyo na o hindi na kayo interesado ay maaring biglang magka-interest ulit sa buhay nyo at dahil nandito yung Page of Swords na nag-spy. So, sino kaya to na darating sa buhay nyo o mag-i-spy? O who knows, baka literal na magbalik kasi communication card din naman to. Pwede rin itong ginost kayo o ex, pwede rin ex, ginost kayo. Anyone na nawala na sa buhay nyo. Whether relationship yan, friendship, ka-workmate. Na binaon nyo na sa limot o kinalimutan nyo na, tapos biglang magbabalik. O, ayun nga, nag-i-spy dito. O bigla kayong chichikahin kasi gossip din to O basta bigla na lang kayong chichikahin.
Magugulat kayo, ang tagal nyo nang di nagkakausap, bigla na lang paparamdam. Anyways, ito, Taurus, Libra, Taurus ulit. So, yun yung taong nag-i-spy. Pwedeng ganun. Kung love interest to, na kinalimutan nyo na, hindi na kayo interesado, eh, yun nga, nag-i-spy. Pangalawang senaryo, eh, anyone na lang, in general na, hindi nyo na nakakausap, tapos bigla na lang nahulog to. Ay, anyone na hindi nyo na nakakausap tapos nahulog to. Bigla na lang magpaparamdam mo, gossip na kasi to. Small chat ba? Yung chit-chat, small talk. So, probably ang reason ay gusto makipag-ayos. Kasi nahulog to. O bumalik ulit sa good side ng iba sa inyo. Ano yun, ang ingay? Anyways, tayo dito. Ang masasabi nito. LGBTQ siguro to. So, kung nasa LGBTQ yung iba sa inyo, asahan natin ng commitment. Ngayon, kung single yung LGBTQ, eh, baka may mag-propose sa kanila, mag-confess, lalo na kung friend to, o anyone na malapit sa inyo. Ano tong no, it's not the right time, mag-move in kasama ang partner. O hindi panahon para sa relocation, change of residence. So again, it's not the right time to change of residence or to move in with your partner. So again, no daw. Live in, di advisable, sabi na to. Mapaglipat ng bahay, ito, give it time. Everything in divine timing, let things flow, liar. Be careful of someone sneaky. So, ito na nga yung sinasabi ko kanina na maaaring magbalik sa buhay nyo, lalo na kung ex. Tapos may drama-drama yung sinabi ko kanina. Lalo na kung ex, kasi lulukoyin nga lang ulit kayo. Kaya give it time in a way na mag-move on. Dahil may mas better pa rito sa liar na to. May mas better na darating. So, itong taong to, kailangan na i-let go. So, may magpaparamdam sa inyo, makikipag-communicate, biglang chat, biglang text, biglang email, or anything na may kinalaman sa communication, maaaring manggaling sa Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Asahan din natin ang apology. May someone na mag-apologize mula dito sa Taurus, Virgo, Capricorn. Ano tong work it out? Ngayon, kung nakakalabuan na, so, halimbawa may friend o karelasyon na nagkakalabuan na yung iba sa inyo. At ang taong yun ay Taurus, Virgo, Capricorn, work it out daw. So, ibig sabihin, hindi pa ina-advise na ilayo ang sarili sa taong to, Taurus, Virgo, Capricorn. Kasi sabi, work it out. Gold digger. They want your money being used. Patience. Just a few more months, good things come to those who wait. So, isa na rin sa reason kung bakit yung ex, siguro ex to eh.
kanina, na love for drama, di ba dun sa Five of Swords? Yung nag-stimulate ng drama. Kasi isa na rin sa reason bukod sa liar, gold digger. Kaya be patient in a way na mahanap nyo rin yung tamang tao para sa inyo, sa tamang panahon. Kaya be patient. Anyways, pwede nangyari na to. Mangyayari pa lang, pero alam niyo sa sarili niyo, gold digger yung tao. Let go na yan. Okay? Lalo na kung lover to. So, be patient. Mahanap nyo rin yung tamang tao para sa inyo. Sa right time. Ito na to. Transition. Success. Wow. So, dito, saan natin ang good change. Yung good change. So, paano yung good change? Ito. Saan natin ang success. Transition to success. So, ano to? Para siyang Wheel of Fortune na gugulong din. Kung nasa ilalim, tataas din. Pero again, may kinalaman to sa promotion. O sabihin natin kinakalbaro yung buhay nyo. Saan natin ang pagbabago? In a good way. Kung ano man yung pinoproblema nyo, maayos din. Makakapera, pwede rin. Kung walang pera ngayon, kakapera. Success. Ano pa bang success to? So, ayan. Saan natin itong transition, ha? To success. Transition ng success. Stimulation. Wow. So, in-encourage na stimulate ang love. So, para to sa mga in a relationship na ina-advise ang spark. Magkaroon ulit ng spark para hindi boring o something new. At maging adventurous somehow o flirtatious para lang magkaroon ng reawakening sa relasyon, connection, sa feelings. To stimulate daw ang love. So again, para to sa mga in a relationship o married, stimulation love. Productivity. Oh, so ito na nga yung promotion kanina. O sabihin natin ang dami yung deadline. Matatapos nyo rin yan sa week na to. So kung ano man yung tinatrabaho nyo dito sa productivity, matatapos nyo yan. Okay? So depende nga kung ano bang tinatrabaho nyo o inaasitas. Parang ano to diligence. Kung magiging masipag, may victory. Magiging somewhat busy yung iba sa inyo. So, yung kapalit ng busyness ay OT, di ba? Na payment. So, dagdag income. Lalo na siguro sa mga freelancer, entrepreneur. Doon tatama to. Mga businessman, businesswoman, seller. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.